Amen? Hallelujah. Muli po, isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pwede pong umitayin tayo ng konti. Amen. Hallelujah. Ay isang pinagpalang araw po muli sa ating lahat po mga kapatid, sa mga nandito sa JCL's Pet House. Welcome po sa mga bago. Amen po. Sino po yung mga bagong attend dito? Praise God po. Welcome po ate and kuya sa gawain po ng Panginoon. Kinagagalak po namin na kayo po makasama sa araw na ito. Not only today, sa araw po ng mga service, tayo po sama-sama na magpuri po sa ating pong Panginoon. At sa pinagpalang araw din po sa mga kapatid natin na nandyan online at nakaantabay po sa atin via Zoom and via FB Live. Mga kapatid, tayo po ba'y nagagalak sa araw na ito? Ayun. Amen. Talaga ha? Amen. Hallelujah. Praise God. Na truly po, nandun po mga kapatid ang kagalakan sa ating mga puso sa presensya po ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Na even do po mga kapatid, tayo may mga dalahin, may mga kinakaharap po tayo mga problema, pagsubok sa ating mga buhay, ay nandun po yung kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Dahil sa presensya po ng Diyos, ay nadoon ang tunay na kapayapaan at kapahingahan. Dahil alam po natin mga kapatid, na He is control in our life. Amen? Kaya nga po ang sabi ng Matthew chapter 11, verse 28 to 29, sabi is, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Dun sabi po sa 29 is, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Praise God. Hallelujah. Nalang ko po mga kapatid, masarap ngayong magpahinga. Yung iba walang tulog pa, no? Kuya Neil, wala pa mga tulog yung mga kapatid natin sa Chili's or sa iba po dito mga night duty. Na salamat po sa Panginoon. Praise be to God that yung desire po sa ating mga puso na unahin po natin siya for this wonderful day na nagkaroon po tayo once again ng opportunity na mag-attend at mag-gather here together to praise Him, to worship Him in spirit and in truth, at to listen to His words today. Amen? Hallelujah. Ito pa mga kapatid, mapapansin po natin, ngayon po sa atin, sa kasalukuyan, na the biggest celebrities na sa atin ngayon, in our today culture, are not the movie stars, or hindi po yung mga, yung mga kilala na mga bituin dyan sa pelikula. Welcome po, kuya. Amen po. Hallelujah. Or hindi rin po yung mga music star dati, no? Or yung mga sikat na atleta. Ano kaya po sa palagay natin? They are the social media star now. Well, ang dami ng mga social media star. O sila po yung mga social media influencers. Ngayon po, tatanungin ko kayo, sino po sa atin ang walang social media accounts? Hindi ko po tatanungin kung sino yung meron. Kasi alam ko po, most of us is merong social media accounts. So, hindi pa po naman ako masyadong katandaan, but napatingin sa akin si Kuya Ruben, no? Na sa aming generation, no, na nauna, at sa mga nauna pa sa atin, ang fame po was only available to the most talented people, those who could command attention to the big screen, or kilala po sa telebisyon, o yung mga sing like no others, or yung they can put a ball through a hoop. Yes po mga kapatid.
people are still famous as of now or sa kasalukuyan. Na most everyone you know will have heard celebrities katulad po ni Brad Pitt. Oh, ano, si Brad Pitt, sino pa yung mga sikat na mga nganta? Ariana Grande, or LeBron James, or Michael Jordan. Yung nga po iba is mga patay na, no? Sino pa ba hindi nakakakilala kay FEJ? No? Kay MJ na isa, Michael Jackson. Na, but those probably are not the most influential people now in our society. Now are they the most famous sa kasalukuyan is yung po mga social media influencer. Kaya po, before po tayo mag-start mga kapatid, please allow me to share first the earthly example in regards po sa popular media or social media influencers sa atin po sa kasalukuyan. Katulad po ng yung mga YouTubers, mga YouTubers, influencer, mga vloggers po sa Pinas at sa iba pang bansa. Nakaramihan po naman is talaga namang tayo po giliw na giliw sa kanila. Puyat nga tayo pag panonood lang ng kanilang mga video na marami pong nahuhumaling doon po sa kanilang mga YouTube channel, no? Sa kanila po mga vlogs, doon po sa FB, sa TikToks nila at iba pa. Katulad na lamang po, sino po mga kilala nating mga sikat na Pilipino YouTubers? Sino po? Si Rapi Tulfo. Sino pa? May 273 million followers yan. Sino pa? Mga lalaki, si Ivana Alawi. No? Then, si Vice Ganda. At marami pa pong ibang mga vloggers na even po mga kapatid na wala na sa ayos yung iba nilang mga content sa vlog, ay patuloy pa rin pong tinatangkilik ng mga tao. At yun po ay nakakalungkot, no? At kung sa US po naman, yung top 1 po doong kilalang YouTuber, social media influencers, pangalan po niya si James Jimmy Donaldson. Nakilala po sa alias na Mr. Best. Best ba yun? Having 314 million na mga followers. Naku, bakit ko po nabanggit yung mga kapatid? Na mapapansin po natin na ito is pictures o halimbawa ng growth. Now, that are successful way to influence people. At iyon po ang ina-appeal ng ating Panginoon sa araw na ito sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po in the Bible, mga kapatid, tell us a lot of stories about growth. A lot po ng Bible characters influence us to lead us toward to God and to increase our faith unto God. Na ginamit po ng Panginoon. Like sino po? Like Moses, like David, like King Solomon, mga prophets, like Prophet Daniel, early apostles, and will impact po ang ating Panginoong Jesus mismo, ang ultimate na halimbawa nito. Kaya po sa Matthew chapter 5, ang ating pong Panginoong Hesukristo teach us. He teaches us kung ano po ba yung dapat na karakter and conduct na dapat po nating taglayin bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. To becoming an influencer for Jesus Christ. Amen? At ito po ang challenge sa bawat isa sa atin sa araw pong ito, mga kapatid. At bibigyan ko po kayo ng another example in the Bible. Na sino po yung nakakaalala dito sa Book of Daniel? Daniel chapter 6. Amen? Amen. Hallelujah. At kung wala po, open nyo dyan yung mga Bible app natin. Tingnan natin yung Daniel chapter 6. Ito po na si Propeta Daniel sa kulungan po ng mga leon. Doon po mababasa po natin na si Haring Darius or si King Darius ay pumili po ng 120 na mga pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. At pumili rin po siya ng 3 sa mga namamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapanganan ng hari. At ang isa po doon ay si Daniel. Siya po'y naging pangunahin
sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon. Dahil sa pambihira niya pong karunungan na kaloob ng Diyos. Hallelujah. At dahil po dito, si King Darius, siya po ang nais niya is gawing tagapamahala si Daniel sa kanyang buong kaharian. Kaya po mangyari na yung pong dalawa niyang kasamahan na tagapamahala is nainggit po, humana po ng pwedeng maibintang kay Daniel upang wag pong matuloy yung magandang balak ng hari para sa kay Daniel. Ngunit wala pong makitang butas itong dalawang pangunahin din na pinuno. Sapagkat si Daniel po, siya ay laging matapat sa kaniyang tungkulin. Kaya po sinabi nila na, sabi po ng dalawa, wala tayong maibintang sa kanya. Maliban sa bagay na may kinalaman sa kanyang Diyos. Kaya nga, yung pong mga leaders na ito, nagkaisa silang pumunta doon sa hari at humarap. At humingi po ng himukin po itong hari na gumawa at maglabas at lagdaan ang isang kautusan. Sino po nakakaalala? Anong kautusan yon? Na sa loob po ng 30 days, walang sino mang sasamba or mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa Haring Darius. At kung sino man po ang hindi susunod sa utos na ito, ihuhulog. Praise God. Sa kulungan ng mga leon. Thank you, Ate Jaja. Hallelujah. At na-convince po nila si Haring Darius. Kaya po, nangyaring pong nalagdaan yung batas na iyon doon po sa Media at saka sa Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sabi nga po, ang batas ng hari hindi mababali. Kaya po nang malaman ito ni Daniel na nilagdan na ito ng hari, ay lumuhod po siya. Umuwi siya sa kanyang tahanan, lumuhod po siya at nanalangin at nagpasalamat sa Diyos sa isa pong silid, sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas sa bintana ng harap sa Jerusalem. At 3 times niya po itong ginagawa sa loob ng maghapon. Gaya po ng kanyang kinaugalian. Pero yung pala is binabantayan pala siya nung kanyang mga kaaway. At nung nakita po nila na si Daniel is nagpipray, agad silang pumunta at nagsumbong doon sa hari. Sabi doon sa malhari na si Daniel po na isa po mga dinala nating bihag mula sa Huda ay lumalabag po sa inyong kautusan. 3 times pa nga po kung manalangin siya araw-araw. At nang malaman po ito ni Haring Dario, is nabalisa po siya at maghapong inisip kung paano po mailigtas si Daniel. At ang ano pang ginawa nila, ini-remind pa nila ng mga leaders na ito, si Haring Darius na sabi nila is, alalahanin mo, King Darius, mahal na hari, yung batas sa Media at Persia ay hindi maring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Kaya po, dahil dito, inutos ni Haring Darius na ihulog si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. At ang sabi ng hari kay Daniel, na naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Amen? Ay makakakita ng haring ganayon, no? Kaya po nung siya'y maihulog na, yung bunganga po ng kulungan na yan or dyan sa mga sama ng leon is tinakpan po ng malaking bato at tinatakan pa ng pantatak ng hari at ng kanya mga tagapamahala para hindi po ito mabuksan. Ang hari po noon ay umuwi na sa palasyo, ngunit magdamag po siyang hindi nakatulog, ni hindi man tumikim ng pagkain or di man lang nagpaaliw, no? Dahil sa pag-aalala po kay Daniel. Kaya po, kinabukasan, siya po ay nagmadali at maagang bumangon at nagmadali pong pumunta dyan sa kulungan ng leon. Pagdating po doon is
palungkot po siya tumawag. Sabi niya, Daniel, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba sa mga leon? At sumagot po si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa pa niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa iyo. Kaya po dahil dito, labis pong nagalak ang hari, inutos po nila doon sa mga tao dyan, iahon kaagad si Daniel. At nang po siya inaihahon, wala man lang po siyang ni isang galos sa kanya pong katawan. Sapagkat nagtiwala po si Daniel sa ating pong Panginoon. Kaya po yung mga nagbibintang doon kay Daniel, no? Sila po yung pinahulog ng hari doon sa kulungan ng leon. Kasama na po yung kanilang mga asawa at mga anak. At hindi man pa sila halos makababa dyan sa kulungan ng iyan is nilapa na sila ng mga leon. Ano pong makikita po natin dito mga kapatid? Makita po natin dito yung katapatan ni Daniel. Yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Na kahit na po ipagbawal ang pagsamba, ay hindi po siya nagpatinag, hindi po siya nag-compromise. At patuloy pa rin siya dun sa pagsamba at sa pananalangin sa Panginoon. 30 days lang yung sinabi doon. But hindi po siya tumigil. Ito po yung pagpapakita lamang ng kanyang pananalig ay hindi nakikiayon sa sanlibutan. Like us, pag sinabi dito, dati noon, naalala ko, mahigpit talaga, bawal. Yung iba kasi pag in-invite mo na, sige lang, doon ako sa Pilipinas, bawal dito eh. So, like Daniel, na faith ang hinahanap ng ating pong Panginoon. Na siya po'y umangat sa tungkulin, naging malapit po sa puso ng hari, naging mabuti ding impluensya sa hari sa pamamagitan po ng tapat niyang paglilingkod. Makikita po natin Daniel blessed and prosper. Hallelujah. At kaya po dun sa verse 25, sabi po doon is yung favor na Lord kay Daniel and his influence sa hari is sinulatan po. Sumulat po si Haring Darius doon po sa lahat ng bawat bansa, bawat wika sa buong daigdig na sinulat, sumainyo ang kapayapaan. Inuutos ko sa lahat ng aking nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian, mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng kababalaghan sa langit at sa lupa. At iniligtas niya po si Daniel doon sa mga leon at naging matagumpay po siya sa panahon ni Haring Darius. Because of his influence doon po sa mahal na hari is ginamit siya po ng Panginoon para patuloy na mag-expand pa ang kaharian ng Diyos dito po sa lupa. Amen? At balik po tayo sa ating pong main na pinagbubulay-bulayan ng mga salita sa araw na ito. Ito rin po isusog doon po sa main team ng kabuuan ng DDU na Expansion and Harvest. It's about to enlarge, expanding, growth, spreading, and harvesting of the kingdom of heaven. Or kingdom of God here on earth. Na it's also aligned po sa tema natin this coming October 11, yung pong ating anniversary, 14th year, na may tema po na yan po, enlarge the place of thy tent from Isaiah 54 verse 2. Kaya po mga kapatid, minsan pa isa, iniimbitahan ko po kayo na tayo po tumayo at samahan po ako sa sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sige po, let's read sabay-sabay. You are the salt of the earth,
But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to the triple in the food. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do the people light a lamp, but under the bowl. Instead, they put it on a stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, and they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sige po mga kapatid, isa pa, tayo po dumulog sa panalangin. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Oh, Father God, in heaven, truly, ikaw makapangyarihan. You are sovereign God, Panginoon. Oh, Lord, ikaw may lalang ng langit at lupa, oh God. Ikaw ay mahabagin, mawain sa lahat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong bugtong na anak ng aming Panginoon at tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, Lord, sa iyong banal na presensya sa araw na ito, agad. Amin rin pong dalangin at nawa po yung aming pong papuring mga awit sa iyo, Panginoon, nakarating dyan po sa banal-banala mong trono, Panginoon, agad. Hallelujah. Salamat po, o banal na Espiritu, malaya ka po, o Diyos, na kumilos sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito, agad. Buksan mo, Diyos, yung aming pong mga spiritual na pangunawa at nawa po, o Diyos, is patuloy na maunawaan po namin ang iyong mga salita, O God. At ito po, Lord, is mai-apply at mai-pamuhay po namin sa araw-araw, O God. Hallelujah. Gamitin mo, Diyos, ang iyong pong abang lingkod, Panginoon. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Kung sa ganang akin lamang, Panginoon, I pray, Panginoon, ng anointing. Gamitin mo lang po akong channel of your words, Panginoon. Instrumento, Panginoon, daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At gamitin mo akong mouthpiece lamang, Panginoon, O Lord. At ang mahahayag po, Lord, ay yung nais mo, God, sa aming pong kalagitnaan, O Lord. Kaya po, Diyos, salamat po, O Ma, sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas, sa mayamang gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, kami pong lahat is magwiwi ka ng Amen and Amen. At tayo po'y maupo na. Amen. Hallelujah. Kala niyo po, yun na yun, no? Praise God po. Bila pong panimulamang kapatid, no? At sa pagpapatuloy po natin sa mensahe na Lord sa araw na ito, kung babasahin po natin itong chapter 5, it's started po sa introduction to the Sermon on the Mount. Nang makita po ng Panginoong Hesus ang napakaraming tao, umakyat po siya doon sa bundok. At pagkaupo niya po ay lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sila po'y tinuruan nila. Ano? At doon po sa first passage, diyan po sa chapter 5 is mababasa po natin doon yung tungkol po sa the Beatitudes o yung tungkol sa mapapalad sa Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Na kung natatandaan po natin, na-preach po yan dito ni Kuya Pasmark. Amen? Na in the Beatitudes po, dun sa Matthew chapter 5, 3 to 12 is, makikita po natin at mababasa po natin doon na the character of those who would be citizens of the kingdom and the blessedness of the citizens described. At in the final Beatitude po, ang Panginoong Jesus po is implied the attitude the world would open display towards the citizens of the kingdom. Yan po sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Ano? Na the world would revile and persecute those in the kingdom. The world would say all kinds of evil against them, falsely for his sake. The world would persecute them just as it persecuted the prophets before them. Kaya po, ang madalas na impluensya sa atin ng mundo, upon the kingdom would open to be one of persecution o yung po mga pag-uusig. Na makikita rin po natin doon na sa patuloy na pangangaral ng ating Panginoong Jesus, dito po sa chapter 5, He described the opposite. Sinabi niya po this, the influence of the kingdom upon the world. The impact of the kingdom was designed to have upon those in the world.
Nasa kabila po mga kapatid ng mga pag-uusig na ating nararanasan at mararanasan pa na as Christians po mga kapatid, i-teach us kung ano po yung dapat nating maging mga karakter at conduct na dapat po nating taglayin bilang pong mga mananampalataya. Kaya pag gumamit po siya ng two metaphors dito. O yung pong pagsasalarawan. Dito po sa ating binasa, yan pong una, ang ginamit niya po, yung figure of salt. Di po ba? Yan po sa verse 13, na tayong asin ng sangkatauhan. Ang pangalawa pong figure dyan is yung light o yung ilaw, na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi po dyan sa verse 16, na Jesus encourages us, sabi dyan is, let your light shine before others. Napaliwanagin po natin yung ating mga ilaw sa harap ng mga tao upang makilala nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Amen. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, ang mensahe po ng ating Panginoon is binigyan po natin ng titulong Be an influencer for the kingdom of God. Hallelujah. Na papaano pong ikaw at ako to be an influencer for God's kingdom. Na papaano pong ikaw at ako to becoming an influencers for Jesus. Kaya po ang tanong sa ating mga kapatid is, have we ever thought ourselves as an influencers? Naisip po ba natin yun? Sa dictionary po, mga kapatid, yung pong influencer or social media influencer defines a person who can influence potential buyers of a product or service by promoting or recommending the items on social media. Ano po? Pag ginugol search nyo kaagad, ang sabi po dyan is, ang influencer is have specialized knowledge, authority, or insight into a specific subject. Their pre-existing presence in a niche makes them a useful launching pad for a brand searching for credibility. Ano? Hindi po sa ating kaila, mga kapatid, nowadays, ang mga tao where they are making big money sa Instagram or YouTube, itong mga influencers na ito. Kaya iba dito gusto na rin mag-vlog, no? Na yung mga companies na ito is binabayaran po sila para po mai-promote ito pong kanilang mga product. At tayo po naman, tayong mga tao, tayong mahilig sa mga social media is madalas po tayo kaagad na naapektuhan ito. Na kadalasan po madali po tayong maimpluwensyahan sa mga nakapaligid sa atin, sa mga napapanood natin. Na ang mga influencers na ito, sometimes they are good, sometimes they are bad. Na ang ibig sabihin po lamang is tayo po'y kailangan mapanuri, no? Na kung halimbawa yung sikat nating mga pinapalo is, ang pinopromote niya yung shampoo na ito, for example, yun na rin yung gamit natin. Mostly sa mga kababaihan. Kaya po mga kapatid, ang isa pong mahalaga pang tanong sa atin ay, are we a source of kingdom influence or slave to worldly influence? As Christian po mga kapatid, as kingdom spiritual influencer, we are bringing positive change to others through the power of the gospel. Amen? Dahil anong sabi po dun sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Na mas lalo pa pong mag-expand ang kanya pong kingdom.
na mas marami pa pong makakilala sa Kanya, manumbalik at manampalataya at magkaroon po ng kaligtasan. Dahil ang sabi niya po doon sa sa 2 Peter chapter 3, verse 9, sabi niya po doon sa Tagalog na ang ating pong Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako gaya po ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Praise God, grabe ang Panginoon. Ayaw niya ni isa na may mapahamak. Kaya po mga kapatid, being an influencer for the kingdom of God, as always po, the Bible is ahead. Ahead siya doon sa mga sa mga statistic natin, sa mga stocks. Tinitingnan kung sino naka-green, sino naka-red. Social media, ang ating pong Panginoon, ang patuloy na namamayagpag. Jesus spoke to us about this topic 2,000 years ago pa. Wala pa po noong internet. No? But instead po, being concerned with the selling product like yung mga worldly influencer, the Bible wanted us to understand that people were watching us and would follow our behavior. Kaya po dito sa passage na ating pong binasa kanina, diyan po sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, na when Jesus called His followers, sabi po, is the light of the world in the salt of the earth. Ano pong nais niyang i-address dito? I-addressing our influence, mga kapatid, by looking at the church at sa bawat isa po sa atin, sa bawat mga mananampalataya, na people would better understand what God was like. Mga kapatid. Amen. Dahil tayo po yung mga ambassador ng ating Panginoon Jesucristo. Nagustuhin mo man, mga kapatid, or hindi, those of us who follow Jesus are His influencer. Okay, mapaganto ka. Influencer pala ako. Amen. Hallelujah. Kaya po mahalaga yung ating pong mga kilos, yung ating pong mga desisyon, yung ating pong mga gawa ay nakakaapekto po sa mga nakapaligid sa atin. Kaya po, tayo'y maging more credible witnesses. Sa pamamagitan po yan ng leading sa atin ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. At nagmamanifest yung mga bunga nito sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Now we all have influence. Kala lang po natin wala, mga kapatid. Na lahat po tayo ay may kakayanang maka-impluensya. Na lahat po tayo is may pagkakataon araw-araw na maka-impluensya sa mga tao. We may not have worldwide fame or katanyagan or kasikatan, but we already have a platform among our families, our loved ones, our friends, and our colleagues who we see on our regular basis. At nakakasalamuha po natin sila araw-araw. So, mga kapatid, the question is not whether or not you and I have influence, it's what we do with it. Hallelujah. Na, are we a good influence or bad influence? At tayo po ang makakasagot yan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po, mga kapatid, ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4, verse 12,
Sabi niya po is, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Tingnan po natin yung 5 iyan. Ano? Hallelujah. Ito po isa, itong talata na ito, mga kapatid, is makikita po natin, it is an excellent jumping off point for examining the character and conduct of what it means to be an influencer of Jesus and being an influencer for the kingdom of God. Bilang mga salt and light of this world at kanya po mga witnesses. Amen? Ito pong 1 Timothy 4:12. Kaya po mga kapatid, ready na po ulit tayo? Let's have to take a look po itong 5 na ito sa araw na ito. Ang una po mga kapatid is we must be an example in our speech. Yung po yung sabi doon kanina. At tayo po'y maging mabubuting halimbawa sa ating po mga pananalita. Na marunong po tayong mag-tame ng ating mga dila. Diyan po sa liham ni Apostol Pablo, diyan po sa Church of Ephesus, ay he encouraged po. And even as the Word of God encourage us na mabuhay po tayo sa kaliwanagan. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 4 na huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Kaya po, mga bilang mga tagasunod ni Kristo, when we accept Jesus Christ as our personal Lord and our Savior ng ating pong mga buhay, He changed us. He changed us the way we talk. Praise God po, day by day, glory by glory, na makikita na po sa atin yung mga resulta sa ating pong mga pananalita na tayo binago na ng Panginoon, na nababawasan na po yung ating mga pagmumura, or yung iba is totally nawala na. Or hindi na natin kayang gamitin yung mga bad words na ating ginagamit before. Hindi na po tayo ngayon masakit magsalita sa ating mga kapwa. Dahil po ang nais ng ating Panginoon is mapilitan ito ng mabuti. Yung po masasama nating halimbawa sa ating pong pananalita. Kaya po sabi ng Ephesians chapter 4, verse 29, ang sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makikinig. Amen. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, if we are going to be an influencers, we need to be known as people whose words reflect the hope and encouragement found in our Lord Jesus Christ. Amen? At dadako po tayo sa ikalawa. Na we must be an example in our conduct. Mga kapatid, na tayo po is maging halimbawa sa ating pong mga pag-uugali. Hallelujah. Nasa sandali po mga kapatid na ating angkinin na tayo po mga Kristiyano, mapapansin din po natin yung mga people around us, sila is nakatingin din sa atin. They are paying attention to our behavior. So they want to know if it's all we talk, or ano yung ating kinikilos. Hindi man nila sabihin, but they are watching.
Kaya po sa kaunti pa lamang nating mga kagaspangan ng ugali na pinapakita sa kanila, ano kagad komento? Ano? Kristiyano ka pa naman. Ayun, kagad ang, claiming born again ka pa naman. So, ganyan po. Ganyan po yung patuloy na nais ng Panginoon na ating nabaguhin sa atin. Kaya po mga kapatid, tayo'y maging mabuting halimbawa sa ating po mga kapwa. Amen? But thankfully po, it doesn't mean na we have to be perfect. Dahil po, we are still sa flesh na ito. But of course, magkasalaman tayo, yung conviction ng banal na espiritu na nasa ating puso, we ask agad ng forgiveness. Na ang kailangan po is, ang intent po natin should be the same as Apostle Peter. Ang sabi niya po sa 1 Peter 1:15 na, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, when we stumble, we acknowledge our mistakes at gagawin po natin muli po tayong mangangako sa katapatan. Hingi po tayo kaagad ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong ating pong nasaktan with our sincerity sa ating pong mga puso. Hindi po yung, sorry kapatid paano tayo papatawarin kung hilaw yung ating paghingi ng tawad, no? So, kang kinakailangan lang po natin is yung maging transparent po tayo about our mistakes and demonstrate our genuine desire to do better. At ito po, it has an impact of the people around us. No? Hallelujah. Kaya po doon, malapit na tayo. Doon po sa pangatlo, na we must be an example in love. Na tayo po ang maging halimbawa sa pag-ibig. Now, one of the most famous passage in the Bible and New Testament po mga kapatid na mababasa po natin, yun po yung 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 13. Tingnan niyo yan po sa 1 Corinthians chapter 13. Yung pong the way of love. Yung pong mga bahagi dito sa mga kabanata dito, sa mga talata dito ay perhaps ay nagamit na sa libo-libo or sa milyong kasalan. Even in our wedding. Na ipinapahayag po ng salita ng Diyos kung ano po rito yung hitsura ng pag-ibig. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Ang sabi diyan po, ang love is patient, kind, does not envy, not boast, not proud, not dishonor others, not selfish-seeking, not easily angered, keeps no records of wrong, does not delight in evil, but rejoice with the truth. Always protect, always trust, always hope, always persevere, and lastly, sabi diyan is love never fails. Salamat sa Panginoon. Hallelujah na. Pero po mga kapatid, pag yung pong mga verses that precede, this inspiring list of this attribute, but doon po sa naunang mga verses, iyan din po sa chapter na iyan, from verse 1 to 3, ang sabi, dito po si Apostle Paul makes a critical point para po sa atin. Ang sabi po doon, hindi ko na, tingnan na lang po niya dyan sa Bible, yung verse 1 to 3, na sabi rito is, if I speak in the tongues of men or angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.
Sabi niya, if I give all possessed to the poor and give over my body to the hardship that may boast, but do not have love, I gain nothing. Kaya po mga kapatid, let's pause for a while. Pag-isipan po natin ito for a few seconds. Yung pag-ibig, ano? Na kung hindi po pa po natin na ipapadama or na ipapamalas dahil baka until now namimili pa tayo kung sino po yung ating mamahalin. Ano? Isinuturuan po tayo ng Diyos na magmahal without boundaries. Whatever race iyan. Ano? Na ating pong ipadama, ipamala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Nothing else we say or do matters na we might have an exceptional understanding of Christian truth, the faith with miracles in a commitments to selfless charity. Sabi niya is, but people cannot see love. Ano? Ang tinitingnan po ng mga tao na kapaligid sa atin kung papaano tayo magmahal. Ano, sa ating pong pag-uugali, ito makikita. Ang sabi niya, kung wala tayong pagmamahal, all is worthless. Ang lahat po is walang halaga. Hallelujah. Na tayo po'y nagsisiibig because God loved us first. Yan po ang sabi ng 1 John 4:19. Kaya po ipadama po natin, mga kapatid, yung pag-ibig na ating naramdaman, naranasan sa ating pong Panginoon. Kaya po yung pang-apat, hallelujah. Ayan. Ang pang-apat po, that we must an example in our faith. Na tayo po ang maging mga halimbawa sa pananampalataya. In scriptures po mga kapatid, ang definition for faith, ang sabi po ng Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sabi po ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. It is the gift of God. So not of works, lest anyone should boast. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for, in assurance about what we do not see. Ano? Kaya po mga kapatid, before people can accept what we say about faith, people need to see our faith in action. Sabi nga ni James, faith without action is dead. Ano? At ito po yung pagpapakita kung saan natin ilalagay yung ating pong pagtitiwala, our confidence sa ating pong Panginoon. Na when we hit yung roadblock or struggle sa ating pong mga buhay, do we fall apart ba agad-agad? Ano? Na ang pagiging pong halimbawa ng isang taong may pananampalataya ay may pagkakilala po sa ating Diyos. May knowledge po siya about God. At may confidence and reliance to God na He believes na may gagawin po ang Diyos. Na may pananampalataya na nandoon na isang pananalig na anuman po yung mangyari sa ating mga buhay ng ating Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa para po sa ating ikabubuti. Ano? Nandun po yung knowledge, nandun po yung belief, nandun po yung trust. Dahil sabi po ng Romans 8:28,
Sabi po is, and we know that in all things God's work for the goods of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. Kaya po mga kapatid, let's show our faith with, na mayroon pong kalakip na gawa. Pakita po natin sa ating pong mga kapwa. Ang sabi nga po sa 1 Peter 3:15, ang sabi po din, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope in that you have, but do this with gentleness and respect. Kailangan po tayo maging handa na parating magpaliwanag ng kung pong may hope tayo at yung faith na mayroon tayo sa mga tao pong nagtatanong. Amen? Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 na preach the word, preach the gospel, season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Hallelujah. At tayo po'y dadako na sa panglima. Amen. Panglima po natin, this is the last but not the least, mga kapatid. Marami pa po tayong mga kandak in character na pwede pong mailagay dyan, but 5 lang po yung ating kinuha. Ito po yung character in conduct na dapat pong taglayin natin as influencer for Jesus and being influencer for the kingdom of God, bilang mga salt and light of this world and His witnesses. Now we must be like example in purity. Na dapat po mga kapatid is maging halimbawa po tayo sa kadalisayan o dun sa malinis pong pamumuhay. Doon po sa iglesia ng sa Church ng Colossus o Church of Colossae, sumulat po si Apostol Pablo doon. Ang sabi niya po sa Colossians chapter 3 verse 5 na, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, yung sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Na kung babasahin po natin sa Tagalog, ang sabi niya po doon is, dapat mawala sa inyo. Or mawala sa atin. Or maglaho po sa atin. Dito mas matindi sa English yung pagkasalin. Put to death. Or patayin po natin yung ating mga earthly nature. Yung ating mga makamundo nating kalikasan. Na mapapansin po natin na pag napabayaan po natin at hindi po natin namalayan yung ating mga sarili is napadala na po pala tayo sa hatak ng mundo, we are naturally gravitate. Yung pong kaagad-agad po tayong nahuhumaling toward a selfish desire to indulge in things God has forbidden. Kaya po, the Word of God tells us to put them into death. Sabi diyan po sa salita ng Panginoon, patayin po natin ito. Walain po natin ang mga ito. Of course, ito po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin sa tulong at guidance ng ating pong Panginoon na matanggal itong makamundo at pagnanasang makalaman. Dahil ang sabi po ng ating Panginoon na sa pagpapatuloy po, pag tayo po ay magpapatuloy sa gantong mga gawain, ang sabi niya po, kadugsong lang yan, ang sabi niya po sa verse 6, nang dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So of course, sa atin po, bawat isa sa atin, ayaw po nating mangyari
ang mga bagay na ito na tayo parusahan ng ating pong Panginoon. Kaya po katulad, i-desire po natin ang panalangin ni Haring David. Yung pong the heartfelt prayer for purity. Makikita po natin sa Psalms chapter 51 verse 10. Sabi niya po is, create me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ang sabi rin dyan po sa Proverbs 4:23, na guard our hearts, Lord. Sabi, above all is, guard your heart. For everything you do flows from it. At doon po, sa ating pong binasa kanina, dyan po sa 1 Timothy 4:12, sabi niya po is, set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, at dyan po, yung huli natin, in purity. Amen. Na nakita po natin sa araw na ito pong 5 character in conduct na ito of being an influencer for the kingdom of God. Kaya po mga kapatid, bilang pagtatapos, praise God, biglang ngumiti na yata. Hallelujah. Ngumiti ba? Hallelujah. Bilang pagtatapos po sa mensahe ng ni Lord sa araw na ito, na ating pong alalahanin, the Word is watching us. God is watching us, but also the world is watching us, ating mga mananampalataya. Hindi lang po yung mga sikat na mga influencer dito sa mundong ito. Tayo din po mga kapatid, pinapanood din po tayo ng kapwa natin sa mga taong nakapaligid po sa atin. Jesus left to His followers with a mission. At iyan po ay utos. Ito po yung ating Great Commission. Sino po nakakatanda? Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, na Jesus told us, na to go into all the world and make disciples, baptize them, teach them, to follow His commands. Para po, paano po natin ito magagawa? We have to share the gospel. Kaya po tanong ko sa atin, may social media po tayo kanina? Yes, use it for the God's glory. We have to tell sa mga tao po who Jesus is and what He did for them. Tayo po magiging instrumento, mga kapatid, na we have to demonstrate, mga kapatid, what lives submitted to Jesus looks like. We need to remember po, we are on display also. The world is looking to us to see if the things we profess to believe are having impact in our lives. And when we can demonstrate what it is, we become true influencer for Jesus and being an influencer for the kingdom of God. Kaya po mga kapatid, in conclusion, na as Christian, we can make a difference. Ngayon, nakita natin, influencer pala ako. Kala ko, hindi. Bilang asin at ilaw ng sanlibutan, tayo man po'y, we may never have fame, but we are definitely an spiritual influencer among our families, friends, loved ones, colleagues, co-workers, mga makakasalamuha po natin diyan. Who the world needs to see a light, mga kapatid. So wag po nating itago yang ilaw na yan. Don't segregate po mga kapatid ourselves from the darkness around us. Alam po natin, our surrounding is already chaos. It is dark already. Kaya wag po nating itago doon. Ipakita po natin yung ating pong liwanag sa sanlibutang ito.
na invade po natin itong kadiliman na ito. Talunin po natin ang kaliwanagan because ang main source po natin ay sino? Ang ating pong Panginoon. Ating pong Panginoong Jesus is the main source ng ilaw. Kaya po, mga kapatid, godly men and women, even po in the darkness situation, can we make a difference? Natandaan po natin na our walk talks. Sasalita pala yung ating lakad, no? Louder than our talk. Now we must practice what we preach. Ang sabi nga po ng James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Kaya po ito ang challenge sa ating po lahat, mga kapatid, na tayo po is magiging witnesses. Tayo po is salt and light and witness sa mundong ito. Na yung pong ating mga buhay is maging buhay ng patotoo, mga kapatid. Sa harap ng mga tao upang makita nila yung ating pong mabubuting gawa at mapapurihan ang ating amang nasa langit. Amen. And to God be the glory po. At tayo po tumayo at samahan po ako sa ating mixing panalangin. Nawa po may napulot po tayo sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Minsan pa tayo po ay let's bow our heads. O Father God in heaven, maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, God, sa opportunity once again to hear your words, O God. Salamat po that once again you remind us, Panginoon, in your words, Panginoon, na kami patuloy na maging asin at ilaw ng sanlibutang ito, Panginoon. Lord, saganang sa amin, Panginoon, hindi po namin kaya, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kaming lumalapit, Panginoon. Patuloy mabigyan kami ng courage, ng boldness, Panginoon, to preach your words, Panginoon, among the nations, O God. Nasabi mo, Panginoon, kami maging buhay na patotoo. Kami magiging witnesses mo, Panginoon, O Lord, sa kabutihan mo sa amin, O God. Na, O Lord, na itong ilaw na ito, na ikaw ang aming source, Panginoon, na ito mag-radiate sa amin, Panginoon, towards sa aming pong kapwa, O Lord, upang mag-glorify ang Ama, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ngayon po, Panginoon, is remind us, Panginoon, as a being an spiritual influencer of your kingdom, Panginoon, O God. O Lord, sabi mo nga sa iyong salita, kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya, Panginoon, patuloy na kami humihingi ng kalakasan na magampanan mo namin, Panginoon, yung mga inaatang mo sa amin, yung mga nais mo, Panginoon, sa amin, upang sa ikalalagaw po, Panginoon, na iyong kaharian dito sa mundo. Kaya, Lord, we give you thanks, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.